beloved Boss Mike Cervera. Pero may tinamaan. Umalma si Senator Bato de la Rosa sa pahayag ng Malacanang na lalaban ito sa mga hindi nakikisama sa gobyerno. Ang buwelta ng palasyo sa agenda report ni Pierre Pastor. May reaksyon si Senator Bato de la Rosa sa sinabi ng palasyo na wini-welcome nito ang lehitimong oposisyon pero lalabanan ang mga obstructionist. Ayon kay Bato, Yan, mga kababayan. Sino ba yung obstructionist? Wala naman hong pinangalanan. Bakit po itong si Kalbo? Biglang nag-react ito. Kaya nga mga kababayan, alam nila. Ibig sabihin mga kababayan, kung baga sa salitang kanto, bato-bato sa langit, ang tamaan, si Bato yan. Oo. Tinamaan ho siya. Hindi naman ho siya pinapangalanan. So, ibig sabihin, alam nila na yung ginagawa nila. Guilty. Oo. Na talagang etong grupo ng mga Duterte ay obstructionist. Opo. Kasi nagre-react Di mo ba? Pwede naman. Yung mga ibang nagpapakalat ng mga fake news dyan para siraan ng gobyerno. Pwede naman sila. Kayo ba yun, Bato? Di ba? O, tuloy. hindi naman daw hahadlang ang Duterte Bloc pero kung gusto ng pamahalaan ng magandang samahan at kooperasyon ay huwag daw iti-threaten ang mga senador. O, kita nyo, si tinitreaten ba sila? Hindi naman po siya tinitreaten, hindi naman sila pinagbabantaan. Di ba? Pinagbantaan ba sila? Hindi naman po Oh. Sagot agad ni Yussi Claire Castro. Yan. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, Yan. bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Bato-bato sa langit. Ang tamaan daw ay huwag magalit. Hindi, baliktarin na palitan natin. Bato-bato sa langit, ang tamaan kalbo. Di ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan kalbo. Tuloy. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Correct, mga kababayan. Kita nyo naman. Yung ating mga pinapakita, halos araw-araw, halos tuwing nagbablog tayo, puro proyekto ni Pangulo. Abay, ganito mga kababayan Sila po yung nagpapabagal niyan Etong mga obstructionist. Opo, total naman, si Bato ay kumibo, siya na yon. Sabi nga nila mga kababayan, ang unang kumibo, siyang umutot, di ba? Ang unang kumiyok, siyang umutot. Parang ganun, Pakitama nga po yun. Kasi mga kababayan, lagi ko yan naririnig Ang unang kumiyok, ang unang kumibo, siyang umutot. Di po ba? Hindi kaya nauukol kay Bato yun? Yung ganung salitaan, mga kababayan, tuloy. Nilinaw ni Castro na wala siyang tinakot na senador. Sana raw ay napakinggan ni Senator Bato ang kabuuan ng kanyang sinabi na welcome ang legitimate oppositionist dahil kailangan ito sa isang demokratikong bansa. Ang lalabanan nga raw ay ang mga obstructionist na walang ibang gagawin kundi manira. Kita nyo, mga kababayan ko, yun lang naman Ang lalabanan lang ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira lang. Pero mukhang si Bato tinamaan na Siguro yung bato na binato sa ulo niya tumama. Ay, grabe. Talagang ganun siguro yung bato. Oo, yung bato na ibinato. Nakita yung ulo ni Bato. Masarap lumanding dito. Ang kinis So kayo mga kababayan, kita nyo kung gaano kabobo si Bato? Parang si Buday lang, di ba? Parang si Buday. Tignan nyo naman, Ang kailangan natin gawin sa puso, isa-isip. Kita nyo, mga kababayan ko, ang puso ay nasa ulo, ang isip ay nasa dibdib. Yan po, si Aling Buday. Kung yan po, walang pagkakaiba dito kay Bato.
Po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Correct. Nilinaw ni Castro na wala siyang tinakot na senador. Sana raw ay napakinggan ni Senator Bato ang kabuuan ng kanyang sinabi na Kasi minsan mga kababayan hindi na tayo nakikinig O kaya kahit mapakinggan natin dahil iba yung nasa isip natin, iba yung pagkakaunawa natin. Tama po ba? Para po bang yung mga kaibigan nyo, pag nag-post kayo sa Facebook, hindi naman para sa kanya pero nagre-react siya. Di po ba mga kababayan? Sino unang nagre-react? Di ba yung inyong katampuhan? Yan yun Parang ganyan sila ba to? Tuloy. welcome ang legitimate oppositionist dahil kailangan ito sa isang demokratikong bansa. Tama. Ang lalabanan nga raw ay ang mga obstructionist na walang ibang gagawin kundi manira. Kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. Yun, totoo naman. Kita nyo naman. Tanong ko sa inyo, kung itong mga grupo ni Duterte, kasama si Bato, si Buday, kailan ho kayo nakarinig ng pagpuri? Kailan ho kayo nakarinig sa kanila na purihin itong magagandang proyekto? Kahit na po yung proyekto ay nasa Mindanao. Kita nyo naman mga kababayan yung proyekto sa Mindanao, sa mga hindi nakapanood. Papakita ko lang sa mga hindi ho nakapanood ng proyekto. Pinuri ba nila to kahit na sa Mindanao ginawa? Ang ganda-ganda ng proyekto. Wala man lang tayong marinig sa kanila. Patuloy pa ang paghuhukay pero ipinasilip na ng DPWH ang tunnel o lagusan na kapag nakumpleto ay magiging pinakamahaba sa buong bansa. May habang 45.5 kilometers ang bypass construction project na dadaloy mula sa Toril, Davao City hanggang Panabo City, Davao del Norte. At Kita nyo? Sa Davao po yan. Hanggang Davao del Norte. Sa Mindanao po yan. Ang tanong ko sa inyo, gaano kahaba po yung tunnel na yan? Ang haba po niyan mga kababayan ay 45.5 kilometer. 45.5 kilometers. Kita niyo mga kababayan ang haba-haba. Kauna-unahan po yan sa Pilipinas. Yung proyekto ni Pangulong Bongbong na inalay sa mga taga Mindanao. Pero ang tanong ko, kung ito ba'y talaga na sila ay para sa mga Pilipino, kailan nyo narinig na purihin kahit man lang sana ito na sila namang mga taga Mindanao ay pakikinabangan yan? Wala! Wala kayong maririnig sa kanila. Wala. Kahit isa sa kanila. Kahit sa mga aso nila. Hindi nyo maririnig sa kanila. Yung isa pa, pagkatama, purihin. Na pinuri ba nung gunggong na yon? Hindi ho. Kapag katama, purihin. Pag mali, banatan, eka. Maraming nagagawang tama ang gobyerno. Pinapansin ko mga kababayan, wala man lang pinuri kahit isa. Di ba ba? Tuloy. kapag natapos ang tunnel, mapapaikli raw nito ng halos 1 oras ang biyahe mula sa magkabilang dulo. 60% na raw ang natapos na bahagi ng unang package at may 5 package pang gagawin. Grabe, no, mga kababayan, 6%. Mga kababayan, saglit na lang yan. Lalagyan po ito ng mga CCTV, camera, ilaw, loudspeaker at emergency telephones. Naglaan din sa gitna nito ng daanan para lang sa mga may emergency. Tiniyak ng DPWH na matibay ang tunnel laban sa mga kalamidad gaya ng lindol. At ang haba nito halos kapareho ng distansya mula sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan hanggang sa Parañaque Integrated. Kita nyo? Mula doon, mga kababayan, saan? Ang haba. Mula doon sa Philippine Arena hanggang sa Parañaque. Kaduluduluhan. Ganong kahaba yan. Imagine ko na lang. Parang ganito. Mula sa Balintawak, mga kababayan, hanggang sa dulo. Baka lumagpas pa. Hanggang sa dulo ng NLEX tuloy. Netong dating lumang NLEX. Hanggang dun sa Santa Ines.
Sa mga taga-norte, siguro naman alam nyo kung gaano yun, ano? Yung luma na NLEX natin mga kababayan, mula sa may Balintawak hanggang dun sa Santa Ines. Nakita nyo kung gaano kalayo yun mga kababayan ko? Ganong kahaba yung tunnel na to. Kakaiba. Siyempre, sabi ko nga kagabi, kung etong mga proyekto na to, na hindi nila pinupuri ng mga DDS, mga kababayan ko, sila pa mauunang magpapaselfie. Sasabihin nila, flex lang, nandito kami sa tunnel. Tunnel na proyekto ni Tatay Digong. Ay! Mahiya naman kayo, no? Ang kakapal naman ng mukha nyo kung pati ito ariin nyo. Proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Kung sakali man na inumpisahan ng mga nakaraang administrasyon, baka nga inumpisahan pa ito ni Aguinaldo. Tapos aangkinin ni Digong. Alam niya, di po ba? Yan po yung sinasabi ni Atty. Claire Castro, na sana naman po, kapag kami magandang proyekto, abay, pinupuri. Bagkus mga kababayan, sinisiraan pa eh. Kung hindi ba naman mga talaga walang yay, di ba? Ito sa isang demokratikong bansa. Ang lalabanan nga raw ay ang mga obstructionist na walang ibang gagawin kundi manira. Kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. Kita nyo? Kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. Kaya nga mga kababayan, kung hindi natutuloy yung mga proyekto sa lugar ninyo, maaari pong itong mga senador na mga walang ya tulad ni Bato, ay baka isa po yan sa humahadlang. Huwag nyo hong sisihin ang gobyerno. Pagkat ang gobyerno ay hindi naman makakapagdesisyon ng sarili niya lang. Lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Marami pang pagdadaanan. Kahit gusto ni Pangulong Bongbong ang proyekto para sa inyo, kung pagdaan, mga kababayan, doon sa mga walang yang senador na yan, hindi maisa sa katuparan. Yun po yan. Kaya mga kababayan, pwede ba? Baka akala nyo, pag boto nyo ng senador, ganun-ganun lang. Ang senador na binoboto ninyo ay malaking bagay kung ito ay hindi sasang-ayon sa mga proyektong naisin ng Pangulo. Tandaan nyo yan, kapag binaba ni Pangulo yan at hindi sumang-ayon yung binoto ninyo ng mga senador, wag ho kayong magtaka. Kasalanan nyo rin yan. Tuloy. Hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Siyempre, paano? Paano magiging maganda para sa bansa at taong bayan kung hindi nga natutuloy yung mga proyekto na dapat para sa taong bayan? Di po ba? Yan ang sinasabi ko. Next time, wag yung nagsusuklay ng bigote, ha? Yan na nga ba? Yan na nga ba, mga kababayan? Kapag ganyan, ang mga binoboto nyo, wala naman silbi, wala talagang mangyayari. Kung ang gagawin lang ng mga senador ninyo, ganyan, puro katangahan lang, tulad ni Bato. Hindi natigil ito. Biruin ninyo, nagpapaikot ng reso na bawal at labag sa ating konstitusyon ang ginagawa niyan. Kaya itong mga maraming abogado, nagsasalita na. Kasi mga kababayan, si Bato, walang alam talaga sa batas. Kaya tignan nyo, ano nangyayari? Kung ano-ano na lang ginagawa niya. Para ayan, nagkakaroon ng gulo. Saan? Sa Senado, dahil sa kanya. Diba? Tuloy, mga kababayan. Dagdag ni Yuse Castro, tapos na ang eleksyon at dapat lahat ng nahalal ay magtrabaho na para sa bayan. Correct. Yun naman talaga Tapos na eleksyon. Tapos na banatan. Di ba? Manalo na yung nanalo. Di dapat magtulungan na kayo. Hindi naman kayo senador ng kung sino-sino, kung hindi ba naman kayo mga tangat bobo. Di ba? Nandiyan kayo para sa taong bayan. Ang nagluklok sa inyo, taong bayan, hindi kung sino. Ang taong bayan ang bumoto sa inyo, ang taong bayan ang pagsilbihan nyo. Hindi yung matandang nakakulong, na nangungulubot na malapit ng malagutan ng hininga. Diba?
Oh, hayaan nyo na yun. Mamamatay rin naman yun eh. Oh, ano ba bang pinagkangal-ngal ninyo? Di ba? Intindihin nyo yung mga nanay at tatay nyo. Oh, panay ang mga sabi sa social media, mahal namin si Duterte, Tatay Digong. Umuwi ka na, iuwi nyo si Tatay Digong. Ganun ng ganun, mga kababayan. Ganun ng ganun sila. Tatay Digong ng Tatay Digong, mga kababayan. Tanungin nyo, nabisita nyo na ba yung tatay at nanay nyo? Mga ina kayo? Tatay kayo ng tatay, Tatay Digong kayo ng Tatay Digong, yung nanay at tatay nyo, di nyo pa nga nabibisita. Oo, mga kababayan, sa totoo lang, pansinin nyo, baka nga hindi pa nila binibigyan ng allowance yan. Pero Tatay Digong! Ha? Di mo ba, mga kababayan, Teresita Tan, Carmen Lee? Oh, ganun yan eh. Oo. Kasi alam nyo naman ng mga DDS, sabik na sila, mga kababayan, makita sa TV. Opo. Kaya ngayon, pag may trending na ganyan, ayan, nandiyan dyan sila. Kita nyo ngayon, wala na. Opo ha. Nagpunta ko ron, wala pa silang 12. Opo. Kita nyo, wala nang 12. Kung hindi pa, magtatawag sila. Magtatawag sila. Darating si Sarah, darating si Baste, darating si Aimee, maraming bisita. Kaya magdadatingan yung mga, sabik na makita yung pagmumuka sa media. Masabi lang, mga kababayan. Pero tanong ko sa inyo, sa mga DDS, nabisita nyo na ba yung tatay nyo? Yung tatay nyo na gumawa sa inyo. Nabisita nyo na ba yung nanay nyo? Yung nanay nyo na pinagbuntis kayo. Kung yung mga pinapamasahin nyo at ginagastos nyo dyan, ibigay nyo na lang sa mga magulang ninyo. Di sana, matutuwa pa kami sa inyo. Our beloved Boss Mike.